upang salubungin ang pagdating ng pangalawang Pangulo at kalihim ng Kagawaran Edukasyon, Sara Z. Duterte. Manatili po ang bawat isa na nakatindig para sa pag-awit ng ating lupang hinirang. Nasasabayan ng tugtugin mula sa Busos Municipal Band at ng Minasa Singing Harmony. Bisyo ko po, magserbisyo po sa taong bayan. Yan po ang aking bisyo. Totoo naman eh. Kung ang bisyo ko magserbisyo, ano po ang bisyo ni Philip Salvador? Ha? Ang bisyo ko magserbisyo, anong bisyo ni Philip? Partner, nasalita na sila. Ang bisyo ko magserbisyo, anong bisyo ni Philip? Dito, ang bisyo ko magserbisyo, anong bisyo ni Philip? Kanyang lakas ng loob ay kayang ipagtanggol ang ating bansa. At unahan ko na po ang pasalamat dahil sa napakalaki po ng tulong na ginawa ng pagbisita sa bayan ng Bustos. Halos doon makarang halalan, halos po straight po kami dahil kasama po namin kayo. Nako. At alam ko po ang bayan ng Bustos ang panalo dahil hindi nyo kami pababayaan at di rin po magsasawa ang buong Bustos na suportahan kayo po sa darating pang inyong mga taon ng panunungkulan dahil mahal po kayo ng Bustosenyo. Kaya kasama niyo po kami sa paglipad bilang agila ng bansa. Kaya atin po salubungin ng buong pagmamahal ang ating Vice President, Inday Sara Duterte. Hello? Yes. Thank you. Paari po kayo maupo. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Mayor School. Mga ginang at ginoo, assalamualaikum. Madayaw o maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang umaga sa inyong lahat. Una po ang aking pagpapasalamat sa ating pong Mayor sa kanyang imbitasyon sa akin na dumalo sa inyo pong Minasa Festival dahil po nabigyan ako ng pagkakataon na bumisita ulit dito sa inyo sa Bustos at nabigyan ako ng oportunidad na tumayo sa harap ninyong lahat para po magpasalamat sa tulong ninyo sa akin noong kampanya at eleksyon na karaang taon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa kanyang pagkapanalo at suporta ninyo sa kanyang administrasyon, pinapaabot din ni Pangulong Marcos ang kanyang pagpapasalamat sa inyo sa Bustos at sa buong Bulacan. At galing po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte, ay nagpapasalamat po kami sa 6 na taon na suporta ninyo sa administrasyon ni Pangulong Duterte. I join the people of Bustos, Bulacan in celebrating this year's Minasa Festival. This joyful gathering is an affirmation of the Bulaqueños' enduring solidarity, cooperation, and pride in upholding the rich heritage and diverse resources of the municipality. Let me express my appreciation to the local government of Bustos for your dedicated and commendable efforts
in demonstrating the capacity of your locality to contribute to the overall development of your town and the rest of the province of Bulacan. By preserving the unique culture and dynamic traditions of Minasa, you were able to build strong and resilient communities that have helped shape a better way of life among townsfolk. Kanina, tinatanong ko si Mayor, sabi ko, Mayor, meron bang Minasa eating contest? Kasi gusto ko manood. Sabi niya, meron kaming contest pero gagawa ka ng bagong recipe sa mga ingredients. Consistent with its namesake, Minasa, your famous local delicacy represents the Filipinos' admirable quality and ability to sustain our long-standing customs and build upon our traditional practices in realizing more productive endeavors. As you gather through music, food, dance, and religious activities and festivities, may you harness unity in promoting sustainable development and shaping a progressive future for Bustos. With all your potential for future and further growth, you have secured your place in the tourism landscape of the province and the country, contributed to agricultural developments as one of the largest rice producers in the region, and fostered flourishing industries that have made you a bustling commercial center in Central Luzon. May the celebration of the strides you have made in the past year enable you to sustain your gains and make significant advances toward our collective hope of inclusive progress and lasting peace in your province. Sa likod ng kasiyahan natin ngayon, meron tayong mga kababayan sa probinsya ng Bulacan na nakaranas ng baha dahil sa madalas na pag-ulan sa mga nakaraang araw. Dahil dito, kinakailangang magpakawala ng tubig ng Angat, Busos at Ipo Dam upang ito ay hindi tuluyang mag-overspill. Kinakalungkot natin na kailangan munang mag-evacuate ng ating mga kababayan dahil sa tubig baha. Sa panahon ng mga emergency na kagaya nito, hindi po namin kayo iiwan. Sa araw na ito ay amin pong OVP Disaster Operations Center ay magpapadala po ng tulong sa ating local government of Bustos. Let me express my sympathies to our kababayans who were badly affected by this unfortunate situation. Rest assured that the government is working to provide necessary relief to you and your families as you go through the crisis. Allow me to reiterate the urgent need for effective flood control infrastructures and disaster management response in reinforcing our communities' capacity to prevent the occurrence of calamities. Sa panahon ngayon, hindi pa man dumadating ang bagyo, ay nakakaranas na tayo ng baha. Importanteng alam ng bawat miyembro ng pamilya at komunidad kung ano ang gagawin kapag merong emergency. Kapag sinabi ng ating lokal na gobyerno na kailangan lumikas, sundin natin ang mga payo ng otoridad bago pa man dumating ang sakuna o trahedya. The resiliency of our localities in times of crisis rests on our swift and concerted efforts in strengthening our existing risk reduction mechanisms, disaster preparedness strategies, and emergency interventions. I trust that today's spirit of bayanihan
will encourage cooperation among your fellow Bulakeños in upholding your domestic resources and industries, specifically in the areas of agriculture and trade, while making sure our communities are climate resilient through emergency preparedness. Sa pamamagitan ng paghahanda, maiibsan ang ating takot at pangamba at maiwasan natin ang panganib sa buhay at trahedya. On this note, I enjoin you to work steadfastly with one another in carrying out initiatives and programs that will enrich the dynamic heritage you have and nurture the resources that expand your potential for continuing advancement. Together, let us forge a nation that is abundant in vibrant and colorful traditions, strong in cultural identity, and firm in the resolve to promote socio-economic growth and more peaceful communities amid differences and diversity. A happy and meaningful festival to all of you. Nasabi na po ang Happy New Year, Happy Chinese New Year, Happy Valentine's Day. Ang naiwan na lang po sa akin ay isang buong taon na happy birthday po sa inyong lahat. Lahat para sa Diyos, bayan at bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Maraming salamat po sa ating pangalawang Pangulo ng Pilipinas, si Ginagalang Sara Z. Duterte. ready na po ng pag-akyat sa ating entablado. Maraming salamat po sa pangalawang pangkat. Maaari na po umakyat ang ikatlong pangkat para sa photo opportunity.
HODT. Maraming salamat po. Sa mga akyat daw po dito sa stage ay pakiiwanan po ang inyong mga bag. Maraming salamat po. Pakipulsari po ang inyong mga cellphone. Maraming salamat po sa DepEd family. Ngayon po ay maaari na umakyat ang susunod na pangkat. Mangyari po lamang na magsiupo po sana ang lahat sa kanilang mga upuan para po sa kaayusan ng ating programa. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maaari na po tayong bumalik lahat sa ating mga upuan. Nais po namin pasalamatan ang mga naging bahagi ng palatuntunang ito. Naway maging matagumpay din ang mga gawain hanggang sa pagtatapos ng ating pagdiriwang. Kami po ang inyong naging tagapagdaloy ng palatuntunan, Sir Winston Santos. Ma'am Sita Del Bautista, Isang masarap at masayang Minasa Festival sa ating lahat. para po sa pagpapamigay ng ating pong pagsasalu-saluhan ngayong umagang ito, ay mangyari po na magpadala po ng 2 representative ang bawat group at ang ating visitors ngayon sa gym para po kuhanin ang ating pagkain. Muli po, para po sa mga
Marcos. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Ang ating pinakamamahal na Vice President at Secretary of Education, Inday Sara Duterte. Ayan, talaga naman, andito. Talagang buong ningning na dumating ang ating DepEd dahil ang bossing nila narito. At alam naman ninyo, ako po ay anak ng DepEd kasi lahat ng lola ko ay mga guro. Pati nanay ko, guro, ang tatay ng tatay ko, DepEd din. Kaya matindi ang aming respeto at pagtitingala sa ating mga teacher na tunay na humuhulma at nagmumolde ng ating kapalaran at kinabukasan. Sabi nga ni Mayor Inday, bakit ang suot mo pang kampanya na? Hindi ko alam, akala ko makikiparada kami dito sa Minasa Festival. Ganun pa man, nakapilipinya na tayong lahat at panindigan natin ang ating napakagandang minana sa makasaysayang lalawigan ng Bulacan, led by, syempre, Governor Daniel Fernando. Lagi ko po binibiro si Governor na kahit Governor siya, ang 30% naman ng Bulacan ay akin. Pagkat ito ay yung DRT, ang Doña Remedios Trinidad. Ako'y Remedios din, ang tanging lola ko sa nanay. At taga-Baliwag sila originally, at nung ibinuo yung DRT sa bulubundukin ng Bulacan, ipinangalan sa kanya. Doña Remedios po, kaya inaangkin ko ang 30% ng Bulacan. At tunay nga na mga opisyal dito sa ating lugar ay sadyang artistahin. Vice Gov Alex Castro, kasama ko rin yan sa Baliwag noong nakaraang buwan bago siya mag-plebisito at ngayon syudad na. Si Congresswoman Tina Pancho, nako, nakakayang sabihin, pero siya na, yung ikatlong Pancho na nakasabay ko mula pa kay original Congressman Pedro, umabot kay Apple, ngayon si Tina na. Tuwan-tuwa po ako. At andyan pa rin ang pandesal. Ayan. Mayor Francis, ang ating bossing dito sa Bustos Francis School 1. Ayan, talaga naman ang ating dating teacher na napakabilis naman, katulad ni Vice Mayor Martin Angeles. Agad-agad sinabi, maganda ang pwesto nitong toldang to, itong tent natin, gawin kayang permanente. Ang bilis ninyo humingi. Naupo lang ako, nagulat na ako kagad. Ang bilis, talaga no wasting time. Ganyan talaga ang ating mga teacher. At ang ABC President Boy Paglinawan at ang ating mga kapitan. 10 kayo. Saan ang ating mga kapitan? Nako, iba kasi itsura ngayon ng mga kapitan. Lahat nakabarong, na-insecure ako. Palakpakan naman ninyo ako pagkat ako nag-extend ng inyong termino. Naglibre ng 1 taon. Nako, Mayor, sana makapag-extend din tayo, pero palagay ko illegal. Nako, ha? Pero andito rin ang ating mga kagawad, nakita ko silang lahat, tuwan-tuwa naman ako na makapiling kayo. Kaming lahat nag-umpisa ni Governor sa barangay. Ang politika namin ay nasa ibaba, talaga nagmula. At narito ang tunay na SK Federation President, Hetty Tadeo. Pagkat kami ni Gov, nagpapanggap na lang na sangguniang katandaan na. Yun ang katotohanan. Tanggapin. Bustos COP, Major Leopoldo Estorque, na narito kanina, sumalubong sa amin. Ang ating PD, si Colonel Relly Armedo. Ang ating DepEd, Regional Director May Eclar. At lahat ng ating elementary and high school principals na nakagown pa, talaga naman. Thank you very much. At talagang tuwan-tuwa ako makapiling kayo lahat.
pero medyo nabonggahan kami ng inyong mga gayak. Ang gaganda po ninyo. Municipal Department Heads ng ating bayan ng Bustos, DILG ASEC, Beth De Leon, at sa lahat ng mga opisyal, mga media, mga kaibigan, pati mga kamag-anak na dumayo galing Baliwag. Magandang umaga at tuwan-tuwa ako makapiling kayong lahat. Isang karangalan na makumbida rito sa ating munisipyo, pagkat ang alam natin, dati-rate, dinadaan-daanan lamang ang Bustos. Isang maliit na lugar na bahagi lamang ng Baliwag. Ngunit kanina, dumaan ako at nakapag-helicopter ako, nakita ko galing sa itaas, ibang-iba na po ang Bustos. Palakpakan natin. Maunlad, masagana, masaya, at talagang malaking-malaki na ang pinagbago. Congratulations sa ating mga opisyal. Marami kayong nadala na iba't ibang mga produkto dito. Alam ko na isa kayo sa pinakamataas na produksyon sa bigas, sa agrikultura, at syempre sa kasaba na ginagamit sa Minasa. Ang alam natin, napakahirap ng dinanas ng ating mga magsasaka, hindi lamang sa pagbubukid, kundi pati na rin sa dinanas sa nakaraang 2.5 taon ng COVID. Higit sa lahat, ang ating mga teacher na hirap na bitbitin house to house ang ating mga module at ayaw naman pumayag ng mga nanay at ng mga bata ng todo remote lang. Kaya yung mga teacher ang nagmagandang loob kasama ng mga barangay, kaakbay ng munisipyo para lamang maabutan ng konting dunong at talino ang ating mga anak. Kaya appreciate po namin yan. Yung iba talaga naman out of pocket pa, yung iba talagang nadali pa ng sakit, saka iikot kararampa, walang pagod natin mga mestra. Palakpakan po natin ang teachers natin at napakatindi ng kanilang kontribusyon. Ang Minasa ay paborito namin. Dati-rati parang kuraro, gawa sa sagong, ngunit ngayon sa kasama, masarap pa rin, merienda na paborito sa Baliwag at sa lahat ng sulok ng Bulacan. Tunay nga na nag-iiba na, hindi na lamang Minasa, kundi iba't ibang mga produkto ang ginagawa ngayon. At ang alam ko, ang dating tinatawag na Daang Maharlika, ang karugtong ng NLEX ay matatapos na sa taong ito. Ang dating tinatawag na Daang Maharlika na ngayon ay arterial bypass na magiging tuloy-tuloy na ang ating kalsada mula sa Plaridel hanggang Baliwag at tutumbok pa sa DRT. So sana tuloy-tuloy na ang pag-asenso, pag-unlad at pagbangon ng Bustos. At congratulations din sa ating hinaharap na job fair. At mamaya, meron pang co-op trade fair. Ang alam ninyo ay ako po ang chairman ng cooperatives, kaya kung may maitutulong, huwag na kayong mahiya at tulungan natin ang ating mga kooperatiba. Alam ko, yung iba't ibang samahang nayon, yung mga kooperatiba, pati yung Co-op Bank, ay nanatiling buhay at maliksi dito sa Bulacan. Kaya buhayin pa rin natin, malaking tulong sa ating mga small and medium and micro-scale industries ang samahan at kilusan ng kooperatiba. Sa inyong lahat, napakasayang pagkakataon ito na magtipon-tipon, makita yung mga dating kaibigan at makikumusta sa mga bagong kaibigan. Narito rin tayo, nakatayo sa tinatawag na BMA, ang Bulacan Military Area. Sa gisag at paalala na napakatinding kasaysayan ng ating probinsya. Itong lalawigan na tunay na lumaban para sa kalayaan ng ating bansa at tumindig bago sa ating kauna-unahang Republika ng Asya. Sa ating lahat, Happy Fiesta! At tulad nga ng sinabi ni Gob,
Happy New Year, Happy Three Kings, at Happy Chinese New Year na rin. Kanya na yung Happy Valentine's. Andito na ang pagbabago at pag-asa. Happy Minasa Fiesta. Congratulations sa ating lahat. Maraming salamat po, ginagalang Senator Amy Marcos. Ayun. De La Rosa, apelido mo? Asa? Meron lang ako i-regalo sa'yo. Martin. Pinsan kayo. Mukhang duda ako sa itsura mo eh. Babaero to eh, oh. Sabi niya, hindi raw siya babaero. Ano ka, De La Rosa ka? Hindi. Sabi niya, kamag-anak ko si Philip Salvador. Ano, hindi ko na kailangan ipakilala to si Philip Salvador. Kilala niya na, no? Di ba taga Bulacan rin po ito? Si Philip? Alam niyo po, mga konsehal, pag meron mo kayong kabutihang nagawa sa isang syudad, di ba ina-adapt niyo po siya? Ako po, na-adapt na po ako ng Zambales, Nueva Ecija, Batangas. Si Philip Salvador po, unofficially, hindi officially ha, unofficially, adopted father po siya ng Davao. Kasi pabalik-balik siya ng Davao, gusto niya pong gawing pelikula ang buhay ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Mayor pa po, 2003. Pabalik-balik po siya. Ay ayaw pumayag po ni Mayor dahil kinikilabutan siya. So, sabi niya, Ipe, kaibigan lang tayo, kumpare lang tayo, huwag mo kong pilitin. Ngayon, sa kakabalik niya ron, 50 times na yan. Tingnan niyo sa record, sa aeroplano, pabalik-balik niya. Since siguro mga 100 times since 2003. Sa kakabalik niya po ng Davao, kaya po siya inadapt unofficially. Adopted father po siya ng Davao. Saan? Father. Kasi po, bakit father? Kasi po nag-iwan po siya ng 4 na anak sa Davao. Ano ka ba? Baka maniwala, pamangkin ko nandyan, no? Konsehal dito. Ang pamangkin? Saan yung pamangkin mo? Si Ninya. Si Ning. Oh. Si Ninya. Pamangkin mo rin yan. Alam naman ni Ninya yun. Kaya po, sinasabihan ko lang po kayo, marami po akong nakikitang magaganda rito sa Bustos. At Hindi ba uubusan dito? mahal ko po kayo, mga taga-Bustos. Nakikiusap po ako sa inyo, please lang po, layuan niyo po si Philip Salvador. Madali lang. Best friend, Senator, bakit mo pinalalayo sa akin yung mga tao? Ayaw kong mga dagdagan yung 34 anak mo. Hindi na totoo yan, ha? Di na- Hindi totoo yan. Ibiro lang po. Sa totoo lang, si Philip po ay idol ko po sa mga pelikula niya. Pero hindi po sa totoong buhay. Bakit naman? Ang dami mong anak, paano kita maging idol? Ngayon, Lele. Totoo ito ha. Bata pa, kwento ko na lang, hindi naman kayo nagmamadali masyado. Gusto niyo muna magtrabaho o magkwentuhan muna tayo dito? Alam ko, kita niyo, gusto niyo magkwentuhan. Mayor, no? Half day muna tayo magkwentuhan. Hindi. Gusto ko na magkwentuhan. Ako naman ang patay dito. Hindi. Si Philip, bata pa ako, 1980s, pinanood ko po yan, yung mga pelikula niya. Yung mga Apwang, Mangkaw, Barbers, Boy Negro, Commander Dante, yung Balweg. Halos lahat po yan ay true-to-life story. Ibig sabihin, meron po siyang pinoportray na pelikula. At lahat po ng pelikulang yan ay hindi po tugma sa kanyang pagkatao. Dahil true to life. Iisa lang po ang pelikulang tugma sa pagkatao ni Philip Salvador. Gusto niyo malaman? Ano yun? At tugmang-tugma sa pagkatao mo, hindi yung mga balweg. Yung pelikula mo, isa lang tugma talaga sa pagkatao mo. Alam mo ano? Anong title? Paborito kong pelikula kasi bagay sa'yo. Oo, ano yun? Yung pelikula mo, masahol ka pa sa hayop. Sandali lang ho. Kung talaga, yun yung pelikula kong masahol ka pa sa hayop, nanalo ho yun ng Best Picture, Best Director, at Best Actor po ang inyong kababayan. Okay.
Partner, gusto mo quick lang kasi hindi naman to ano, pero gusto ni Philip nakiusap, gusto niya magsalita. Eh sabi ko sa kanya, partner, sa presinto ka na magpaliwanag. Sabi niya, gusto raw niya magpaliwanag sa inyo. So bigyan muna natin siya ng pagkakataon. Dahil nandito po siya para bumati rin po sa inyo. Dahil mahal niya po kayo lahat. Palakpakan natin, Philip Salvador. Magandang umaga po sa inyo lahat. It's nice to be back dito sa Bustos. Alam niyo naman po, mahal ko ang Bulacan. Alam niyo po yan. At happy Binasa Festival. Ito po pala yun. Pagpaumanhin niyo po, ako po'y nakalimot sa aking barong. So ito po ang aking anyo ngayong araw na to. Itong pamangkin ko, nung huli ko makita si Nina, nakaganyan din. Kung naalala mo, nakita tayo. Kayo din lahat. So, sa inyo po lahat, ako po'y bumabati at ako po'y nagpapasalamat sa Diyos at nakarating muli ako dito upang kayo'y makita at makapanayang maski na panandali. Alam niyo po kasi, itong best friend ko, sobrang sipag. Sobrang sipag ho. Maski ho tulog yan, hinahanap yung staff niya. Nagsasalita. Alam ko ho yun. Kasi ho, totoo yun. Totoo yun talaga. Akala niya, niloloko ko siya eh. Eh natinig nga siya na yung staff niya. Tulog siya, nakaidlip siya sa sobrang pagod. Kasi ho, bawal hong magpahinga tong taong ito. Maski tulog siya, serbisyo pa rin talaga sa tao ang hinahanap niya. Yan po si Senator Bongo. So kayo makakakita ng ganyan senador. Mahirap po makakita ng ganyan senador. Alam nyo, mula nung 2019, magkasama na po kami talagang umiikot. May eleksyon o wala. Umiikot po kami. Alam nyo kung ano ginagawa namin? Abot sa tao upang makapagbigay ng tulong. Abot sa tao upang makapagbigay ng serbisyo. Abot sa tao kasi po ganon ang malasakit niya sa mga tao. Yan po si Senator Bongo. Maski po pinupulutan ako niyan, mahal ko yan. Kasi alam niyo namang hindi totoo yung biro niya lang yun. Pero po sa inyo lahat, hindi ko naman pakakahabain pa ang aking sasabihin. Ako, hindi ko iiwanan itong kaibigan ko. Kasi tama ang ginagawa. Siya nga yung kauna-unahan napunta sa nasyonal na inilapit ang gobyerno sa tao. Hindi ang tao at pinalalapit nila sa gobyerno. Siya po nag-umpisa niyan. Yung po Malasakit Center, siya rin po yan. Ngayon po, meron ng Super Health Center. Saan ho tayo makakita niyan? Siya ho sa head ng committee ng health at siya rin po sa sports. Sa health po, yan ang inuuna niya talaga. Mga tao. Wala ho siyang pinipilit. Ang kailangan po, yung mga may diferensya, ang iniisip niya, maipagamot niya, matulungan niya. Yan po si Senator Bongo. Ngayon po sa inyo lahat, muli ako nagpapasalamat at ang aking lamang pong iiwanan sa inyong isipan at sa inyong puso na lagi natin unahin sa ating kalagitnaan ang ating Panginoon Diyos. Mabuhay ang Bustos, Bulacan. Salamat po. Kita nyo, mabait yan si Philip. At hindi ko naman siya sinisiraan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Uy! Hindi ako marunong magsinungaling sinasabi. Na ito, give me time lang po, may explain kay sandali lang may dumadaan na ambulansya. Sinusundo ka na, Philip. Sinasamahan po ako ni Philip noon pa. Pumunta ho kami ng Basilan. Tingnan niyo po sa YouTube, 2021 August. Nagbukas kami ng Malasakit Center. Muntik na ho kaming na-disgrasya sa helicopter. Nag-dive yun, yung mga sundalo po, nagtakbuhan sila, akala nila sasabog yung helicopter. So, sabi ko naman po sa sarili ko ng panahong yun,
kung panahon mo na talaga sa mundong ito, panahon mo na. Kahit nasa bahay ka lang, natutulog ka, kung panahon mo na, ay panahon mo na. Kung hindi mo pa panahon, hindi mo pa panahon talaga. Nung nangyari yun sa video, doon po ako natakot. Nung nangyari, hindi masyado. Actual na nakita ko yung land, lupa, hindi po ako natakot. Ngayon, sabi ko naman po sa sarili ko, sabi ko kay Philip, nag-speech po ako doon, pagbukas na Malasakit. Kung meron talagang nangyari sa amin, wala po akong magagawa. Sabi ko sa sarili ko, isa pong karangalan na mamatay na nagsiservisyo po sa kanyang sariling bayan. Sabi ko, wala akong magagawa. Kung nadisgrasya kami, namatay ako, saan ba kami papunta? Nagbukas ng Malasakit Center. Ano ho bang Malasakit Center? Makakatulong sa mga mahirap. So, wala po akong magagawa. Marahil po ay naging mabait ang Panginoon sa amin na walang nangyari. Siguro, may mission pa tayo sa mundong ito, makatulong pa tayo sa mga mahirap. At hindi po ako titigil na magtutulong po sa mga mahirap nating kababayan, sa mga helpless at hopeless. Salamat sa Panginoon na nasave po kami, nandito pa kami ngayon. May nagbulong sa akin, Sir, mabait ka. Hindi ka pa kinuha ng Panginoon. Salamat sa Panginoon, salamat kay Allah kasi maraming Muslim doon. Pagsakay ko sa sasakyan, may humabol sa akin, may bumulong. Sabi niya, Sir, swerte ka. Sabi, bakit? Dahil mabait ako? Hindi lang yung mabait ka. Pero sa maging mabait ka, ano pa? Sabi niya, kasama mo si Philip Salvador. Sabi ko, anong kinalaman ni Philip Salvador sa walang nangyari sa amin? Sir, di mo ba alam? Mahaba ang buhay niyan. Sabi ko, bakit? Sabi niya, Sir, masamang damo yan. Uy! Ako mo yung masamang damo. Lalaki Char. Kaya po kaming dalawa. Mabait yan si Philip. Hindi pa kukunin ng Panginoon niya. Alam mo bakit? Kahit gano'n lang yan si Philip, ha? Napaka-responsable ang ama niyan. Salamat. 34 anak niyan, tuwing Father's Day, binibisita niya po yung 24, within 24 hours, isipin nyo, kaya niyang bisitahin yung 34 anak niya. Paano niya paghatiin sa isang oras or 40 minutes, isang anak? Iniikot niya, binibisita. Ito ang totoong NPA. NPA. No permanent address. Kahit saan umuwi, Pampanga, Pasig, Legazpi, Bulacan. Kaya sige na, seryoso na muna tayo. Serious ka na nga dyan. Seriously speaking po, isa-isahin ko muna pasalamatan ng ating mga konsehal, no? Nandito rin po ating Councilor Juliet de la Cruz, palakpakan po natin. Councilor Anel Quiñones, palakpakan po natin. Councilor Soliman Santos, Councilor Willie Canosa, Councilor John Eric Perez, ABC President Virgilio Paglinawan ng Barangay Malamig. Nandito siya. Lamig doon sa lugar mo, sir. Of course, Councilor Angelica Tadeo, SK Federation President, nandito rin po. Ang mga barangay captains natin, nandito. Sino mga kapitan? Kapitan, yung pinangako namin sa inyo, 2019, pinospone, may election. Noong 2022, dahil kinain po ng COVID yung panahon ninyo 2 years, pinospone na naman ng 1 year. So, 2 beses, tinupad namin yung pangako namin postpone. Ngayon, gusto niyo naman i-postpone, no? Ayaw niyo ng eleksyon, eh. Isa lang po ang pakiusap namin sa inyo. Naintindihan ko po ang trabaho ninyo. Matagal ko pong kaharap yung mga kapitan dun sa Davao, no? Isa lang po ang pakiusap ko sa inyo. Huwag niyo pong pabayaan yung mga mahirap nating kababayan. Kayo po ang takbuhan. Palakpakan po natin ang ating mga barangay captains, barangay officials, ang ating mga police, headed by Police Colonel Relly Arnedo, ating PD, Police Colonel J. Reyes Kumikad, Police Major Leopoldo Estorque Jr., Chief of Police ng Bustos, ang ating mga Fire Marshal, Senior Inspector Jairi, Superintendent Vilma Toscano, ating BFP Provincial Director, and of course, District Engineer Henry Alcantara. Palakpakan din po natin. Mga polis, mga militar, alam niyo naman po, full support kami sa inyo basta in line of duty. Kaya po, dinoble ni Pangulong Duterte yung sahod ninyo noong 2018 para magsipag kayo at mga polis ngayon nalalapitan at militar.
Hindi po magiging successful yung kampanya ni Pangulong Duterte na labanan po ang kriminalidad at iligal na droga. Kundi po sa tulong ng ating mga pulis. Mga bumbero naman po, yung pinangako namin sa inyong modernization ng Bureau of Fire and Protection, tinupad po namin. So salamat po sa inyong serbisyo. Alam niyo, pinupuntahan ko po halos lahat ng mga nasusunugan sa Maynila o kahit saang lugar po. Laking tulong po ng ating mga bumbero. Naintindihan ko po yung problema nila. Kulang sa kagamitan, kulang yung firefighters. Kaya yan po sinulong ko una sa Senado. Ito pong inyong modernization. So maraming salamat po sa inyong serbisyo. Salamat rin po sa mga school principals, sa lahat po ng mga teachers. Napakahirap po ng inyong trabaho ngayon. Salamat po, nakapag face-to-face classes na po tayo. Mga kagawad ng barangay, LGU employees. Salamat po. Sino mga LGU employees? Dami po. Salamat po sa inyo. May mga Bisaya ba rito? Bisaya. Doon. Sino mga Ilocano? Apo. Ilocano. Sino mga Tagalog? Tagalog. Maraming Tagalog dito. Sinong Bulanon? Madyong Adlaw. Wala. Ilonggo. Linti, walang Ilonggo, isa lang. Isa lang kamag-anak ko. Wala na iba? Pinsan ko yan kasi ang tawag sa'yo, ma'am, Ilonggo. Ang pangalan ko, Bongo. Pinsan tayo. Sino Waray? Walang Waray? Waray ka, sir? Ikaw lang? Ako rin, Waray. Waray pera. Anyway, gusto nyo lang ng tawanan dito. Seryoso muna tayo ha. Mga kababayan ko, kung meron ho kayong mga pasyente na napag-usapan ho namin ni Mayor kanina, yung hospital nyo po, lalagyan niya ng dialysis center. Isa po sa aking bilang chairman po ng Committee on Health and Sports sa Senado. Isa po sa naisulong ko noong una na nung naging presidente po, naging senador po ako at naging presidente si Pangulong Duterte. Ito pong Malasakit Center. At meron na ho tayong 153 na Malasakit Center sa buong Pilipinas na handang tumulong po sa inyo. At meron hong 2 Malasakit Center dito po sa Bulacan, dyan po sa Malolos at saka sa Santa Maria. Ang Malasakit Center po, it's a one-stop shop. Nasa loob na ho ng hospital yung 4 na ahensya ng gobyerno. PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD. Para po yan sa mga poor and indigent patients. At kung meron ho kayong pasyente dito na kailangan pong operahan sa Maynila, Heart Center, NPTI, sabihan nyo lang po si Mayor o mga opisyalis nyo. Ako na hong sasalo doon, kami na hong tutulong doon, pati pamasahe ho nila hanggang makauwi ho dito. Sa Bustos, tutulungan ho namin. Ang problema ho kasi sa mga malalayong lugar, takot magpa-opera. Minsan, sakit na yung dibdib, ayaw ko magpa-check up, ayaw ko magpa-hospital dahil malaking babayaran sa hospital. Ang importante po, makasave tayo ng ating kapwa. Huwag ko kayo matakot sa babayaran sa hospital. Tutulungan ho namin na kayo sa inyong pagpapahospital. Mga kamag-anak niyo po sa inyong lugar, mga kapitan, kayo na po ang magsabi sa kanila, tutulungan na natin. Kung putol po yung paa, pwede rin ho nating tulungan lagyan ng prosthesis. Pero kung kumpleto po yung paa ninyo, huwag niyong sadyaing ipaputol. Gusto nyo dagdagan natin, gawin natin 3. Para maglakwat siya, kayo na maglakwat siya. Seryoso po, tutulungan ho namin kayo. At isa pa pong inisyatibo ko po ngayon na gusto kong paramihin pa po, itong Super Health Center. Meron na ho tayo, yung 2022 po, merong 307 na Super Health Center na itatayo po sa buong Pilipinas. Ngayon naman pong 2023, meron pong 322 na Super Health Center. Sa tulong po ni Congresswoman Pancho, ng ating mga kongresista nila, Ma'am Rida, magkakaroon po sa 2022 ng mga Super Health Center sa Balagtas, Bulacan, San Jose, Megkawayan, Pandi, San Miguel at sa Giginto. Ngayong 2023 naman po, meron sa Angat, Baliwag, Marilao, Obando, Paumbong, Plaridel, San Ildefonso, San Rafael. Ano po ang Super Health Center? Mas malaki lang po siya sa rural health unit, mas maliit sa hospital. Ang medium type of a polyclinic. Pwede hong dental services, panganganak, emergency cases. Strategic areas po ito ilalagay dahil
Yung iba pong mga lugar, napakalayo, wala pong sariling ospital. Minsan po nanganganak na lang sa tricycle o sa jeep yung mga buntis. Ngayon po, magkakaroon na sila ng Super Health Center. Kaya lang po, dito sa Bustos, mas malaki po ang inyo. Dahil halos hospital na po yung inyo at lalagyan pa ni Mayor ng dialysis center. At sabi niya ngayon, gusto niya pang i-improve. Sabi ko, as your chairman sa Committee on Health, tutulungan ko po na ma-improve po ang inyong hospital dito sa Bustos. Multipurpose yung groundbreaking natin yan, ha? Hospital yung groundbreaking at inspection po ng multipurpose building. So, at more specialty hospitals naman po isusulong ko sa mga region. I-improve natin yung mga specialty hospitals, halimbawa yung Heart Center, sa Region 10, kahit dito sa Region 3, dagdagan po ng mga specialty center para hindi na sila kailangan pumunta pa ng Maynila. So, salamat po sa inyong lahat at congratulations po sa Minasa Festival. Let us remember the rich history and culture of your town and be grateful for the opportunity to come together as a community to celebrate our shared traditions and values. Maging inspirasyon po sana ang okasyong ito para patuloy na pagkakaisa ng inyong komunidad upang makamit ninyo ang inyong mithiin at layunin para sa inyong bayan. At bilang committee chair naman po sa sports, may pakiusap lang po ako sa inyo. Tulungan po natin ang ating bayan at gusto ko pong ipagpatuloy yung kampanya ni Pangulong Duterte na labanan po ang kriminalidad at ang illegal na droga. Sa munting pamamaraan po na inganyohin po natin ang ating mga kabataan to get into sports and stay away from drugs. Ilayo po natin ang ating mga kabataan sa illegal na droga. Alam niyo po, pag mayroong biktima ng illegal na droga sa pamilya, sira na po ang pamilya. Iwan niyo yung pitaka niyo, bukas wala nang laman. Kaya gano'n na lang po galit ni dating Pangulong Duterte sa illegal na droga. Tulungan niyo po ang ating mga kababayan. Huwag po natin sayangin yung naumpisahan po ni Pangulong Duterte. Kaya ako, namimigay po ako ng bola. Si Kim Pastor, Pastor ba? Pastor. Bato rin. Salamat, Pastor. Salamat sa panalangin po. Anyway, salamat. Marami po. Pamimigay ko po yung mga bola mamaya doon sa mga bata para inganyohin po. Kung may mga anak kayo, kunin nyo lang yung bola dito. May mga wala yatang bata ngayon eh. May klase ba ngayon? Klase. So, salamat po mga kababayan ko rito sa Bustos. Bukas po ang aking opisina para sa inyo lahat. Tawagin nyo lang po akong Bongo o Kuya Bongo. Pag nagkita ko tayo kahit saan, Bongo lang po, Senador Bongo. Pero may pakiusap lang po ako sa inyo. Kung mas matanda kayo sa akin, huwag niyo naman ako tawagin kuya. Alam nga naman, lolo ka na, tapos tawagin mo akong kuya, di ano ako, super lolo. Napakadali pong tandaan ang pangalan ko. Di ba, kahit saan kayo magpunta, pag mainit ang ulo ninyo, ang kahit pumunta kayo ng Maynila, papunta kayo Maynila, di ba traffic? Pagdaan nyo yan, paglabas nyo ng mga NLEX, pagdating nyo ng Caloocan, puro traffic. Traffic lahat yan. Pagdating yung Rojas Boulevard, traffic. Tapos ano nagpapasaya po sa inyo? Pag nakakita kayo ng traffic light, ano yung green? Oh, di maalala nyo ako. Go. Tapos pag liko ninyo, gutom na kayo sa sobrang traffic. Pag nakakita kayo ng paborito ninyong manok, maalala nyo ako pag nabasa nyo yung chokes to? O, di maalala nyo naman ako. Anong pangalan na nating dating presidente? Rodri? Paborito naming ulam, mango. Ang paboritong hotel ni Philip sa Maynila, so? Bistado si Philip. Huwag ka na mahiya, Philip. Si Congressman Apple naman, mabait rin yan eh. Then, lahat tayo may sariling bisyo, di ba? Lahat tayo may sariling bisyo. May masamang bisyo, may mabuting bisyo. Anong tawag din sa mahilig sa manok? Sa bungero. Anong tawag din sa mahilig sa alak? Merong go sa dulo. Lasing?
Sino lasenggo dito? Meron? Dinuro niya po. Pero lasenggo? Isa lang. Ayun, lasenggo lang. Halika. Ay, huwag niyo lang palapitin dito. PWD? na sa tupada. Sabi ni Vice Mayor. Nadapa sa tupada? Ingat po sa, sir? Anong nangyari? Kung kailangan nyo pong magpa-opera sa Maynila, tutulungan na namin kayo. Dahan-dahan lang sa pag-inom, ha? May pakiusap lang po ako sa mga lasenggo. Huwag na huwag ho kayong magmaneho pag kayo'y nakainom. Baka pag may nangyari sa inyo, ako na naman maalala nyo, pag kayo ay Bongo. Kita nyo, ako na maalala nyo. Tawa ng tawa yung mga department heads ninyo. Anyway, sana nawala na tuloy ako. Dahil sabi ko kaya kanina, ako po, aminin ko sa inyo, meron po akong bisyo. Ang bisyo ko po, magserbisyo po sa taong bayan. Yan po ang aking bisyo. Totoo naman eh. Kung ang bisyo ko magserbisyo, ano po ang bisyo ni Philip Salvador? Ha? Ang bisyo ko magserbisyo, anong bisyo ni Philip? Partner, nasalita na sila. Ang bisyo ko magserbisyo, anong bisyo ni Philip? Dito, ang bisyo ko magserbisyo, anong bisyo ni Philip? Hindi, partner, ito si Mayor ba? May bisyo rin to eh. Hindi lang to mahilig sa basketball si Mayor. Hindi lang po mahilig sa pangkalusugan. May bisyo rin to. Mayor, okay lang? Malaman nila yung bisyo mo? Gusto niyo malaman ang bisyo ni Mayor? Karapatan niyo yan. Pinili niyo. Ang bisyo ni Mayor Iskul Juan ay magserbisyo. Nag-iisa ka lang, Philip. Sige na. Sige po. Papunta pa kami ni Mayor sa groundbreaking. Mga kababayan ko, happy Minasa Festival. At meron lang po akong ipagbilin sa inyo at sana po ay maalala po ninyo ito sa mahabang panahon. Ulitin ko, bukas po ang aking opisina para sa inyo lahat, sa inyo mga hinaing. Kung ano po may tutulong ko po sa inyo at handa po ako magserbisyo sa inyo lahat sa abot po ng aking makakaya. Mga kababayan ko, maalala niyo po ito hanggang sa pagtanda natin. Mga kababayan ko, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po, inyong senador, ay patuloy na magsiservisyo po sa inyong lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Diyos.